Another day, another video na naman para may mapanood ang mga future babies namin kung paano ang aming survival mode dito sa mundong ibabaw, hindi sa ilalim. Char. Ito yung araw na kailangan na ipatingin ni Dormate yung kanyang ngipin, gawa nga ng ilang araw na din niyang iniinda yung pain. And since naka-work from home naman ako, ginamit ko na lang din yung 1 hour lunch namin para samahan si Dormate. Malapit lang din naman yung pagpapacheck up ni Dormate, kaya ito at sinamahan ko na rin siya. Prior nga ng pagpunta namin dito nag-message na rin siya sa Facebook page ng clinic na pinuntahan namin. Kaya naman pagdating namin dito, alam na agad na nasa help desk kung ano yung concerns namin. Pagkatapos niya magpa-check up, kailangan niya magpa-x-ray para mas makita daw kung saan talaga nanggagaling yung pain sa ngipin niya. Based sa result ng x-ray niya, makikita na dalawa yung wisdom tooth niya, tapos yung isa pahalang as in nakahiga siya. Tapos syempre the more na lumalabas yung wisdom tooth na yun, the more na pinupush niya yung katabing ngipin, na siyang dahilan naman ng iniindang pain ni Dormate. Ang sabi nga ng dentist, kinakailangan daw maoperahan as soon as possible kasi delikado daw yung mga ganitong case. Nag-inquire na nga rin siya magkano magre-range yung pa-opera sa may wisdom tooth. Sinabihan siya nagre-range siya 10 to 15,000. Isang ngipin pa lang yun. Then, sa mga panahon na to, yung isa lang din talaga na wisdom tooth yung kinakailangan mo nang tanggalin. Gawa nga na nagkaroon na rin ng infection yung katabi niyang ngipin. Bahagya nga kami nalungkot kasi nag-iipon talaga kami para sa twins. Tapos ito, may biglaang gastos. Pero wala, andyan na yan. Kailangan naming intindihin. Yung ngipin kasi ni Dormate, kompleto pa talaga siya as in. Kaya naman, pagdating talaga nitong wisdom tooth niya, ay wala na talaga mapupwestuhan. Unlike nung sa akin noon, bago lumabas yung wisdom tooth ko, wala na akong isang bagang. Kaya nagkaroon ng vacant space, doon na pumwesto yung wisdom tooth at maaluan na siyang lumabas, tumubo. Unlike dito kay Dormate, kompleto pa talaga yung ngipin niya, kaya ang tendency, magsisiksikan talaga sila. Pag-uwi namin galing sa pagpapacheck up, nagpahinga lang saglit si Dormate, tapos maya-maya ay lumabas na siya. Tapos sabi niya, maghahanap daw siya ng clinic na mas mura compare doon sa pinagpa-check upan namin nung una. Ang pinaka-lowest nga na napagtanungan niya about sa pagpapapunot ng wisdom tooth ay 8,500. Medyo mabigat pa rin, pero wala Kailangan na rin talaga niya mapabunot yun as soon as possible para naman makapasok na siya sa trabaho nang wala nang iniindang pain. Naka-schedule na nga rin sana siya the next day nito para sa operation. Kaya lang pag-check up naman sa kanya ng dentist doon ay may nana kasama ng pamamaga, kaya ni-refuse na lang din na ituloy yung operation that day. Kasi sabi nga ng dentist, hindi daw nila yun pwedeng i-risk. Tapos sinabi sa kanya na i-resched na lang. Tapos niresetahan mo na siya ng papatanggal ng nana. Fast forward sa araw ng schedule niya, chinek ulit ng dentist yung kanyang ngipin. Tapos okay naman na, pwede na siyang bunutin. Tapos nagtataka ako kay Dormate kasi parang ang tapang niya. Dire-diretso lang siya to, wala siyang aba-kaba. After 2 hours ng operation, paglabas niya, ganyan yung itsura niya. Ay, hindi ko talaga mapigilang matawa nun kasi naman wala na talaga siyang kinakausap ni isa sa amin. Kahit dun sa mga dentist, hindi na rin siya nakakapag-response. Kaya ako na lang din yung kumausap sa mga dentist. Pag-uwi nga namin, tamblay-tamblay nga niya. Tapos sabi niya nga sa akin, nung nagsisimula na daw yung operation sa kanya, gusto niya na daw mag-quit. Sabi niya, sana daw pala hindi na siya bumalik ulit doon. Tapos sasabi nga niya na sobrang sakit daw talaga. Gusto ko nga na-realize na, oo nga, ito kasi talaga yung first time niyang magpabunot ng ngipin. Kaya hindi niya talaga alam kung ano yung pain na dulot nun. Ngayong na-experience na nga niya, baka sa susunod, antayin na lang talaga niya mabulok yung ngipin niya bago niya nga ipabunot para hindi na nga ganun kasakit yung proseso. Hinayaan ko na nga lang din siya magpahinga. Tapos since wala naman ako makakausap, aba naman nag-OT na naman ng buntis. Tapos itong si Dormate, nagpaalam na lalabas daw siya saglit. Pagbalik ay dala-dala na nga itong mga pamerienda niya. Alam niya nga kasi na sobrang nakikrave na ako sa may buko na juice. Kaya ayan, binilan niya na din ako. Tapos sinalin niya na din sa lalagyan para naman hindi ako maabala sa pagtatrabaho ko. Tapos kako, sabi ko, ba't binilan niya pa ako ng buko juice samantalang may binili niya siyang ice cream? Ang ibig ko sabihin, dahil bimili na siya ng ice cream at malaki naman yon, dapat ay hindi na siya bumili ng buko juice. Sa ibang araw na lang. Yung ice cream kasi talaga para yun sa pagpapabunot niya. At syempre ako na hindi ko na alam anong uunahin inumin sa mga to. Noong tapos ako mag-OT, pinuntahan ko nga itong si Dormate. Nakita ko siya busy sa lamesa. Gumagawa ng paraan para makakain yung solid food katulad nitong tinapay. Mula din kasi na nabunutan siya ng wisdom tooth, madalas talaga lugaw na lang yung kinakain niya. Bumili na rin para siya ng mga resetang gamot sa kanya. Ito at sabi ko nga mas madami pa yata siyang iniinom na gamot sa akin. Gamot niya yan para sa kirot, sa paghilom ng sugat at saka vitamins na din. Pagaling na agad Dormate para makapag-OT ka na ulit. Makapag-ipon para naman dun sa may isa mo namang wisdom tooth. O siya, bukas ulit.